magkakapatid na Duterte. Tingin natin, pahapyaw din na sinabi ni VP Sara na ito po ay bahagi ng diversion po nila dahil po sa kapalpakan nila, no? Kapalpakan po nila sa 20 pesos na bigas. Gusto po nilang pagtakpan yan, kaya atake po sa mga Duterte ang kanilang naisip, no? Isa pa, meron din palang sinabi to si Auntie Claire na naman, na sila po ay umaamin na inutil sila dyan sa prime water. Bakit? Yan po ang mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay. Pag-usapan natin mga kapatid, no? Alam po ninyo, timing na timing po yan. Yan po, yung akusasyon po nila. Alam niyo tong gobyerno natin, more on kuda, wala pong proyekto, no? Hindi po literal na walang proyekto. Ang ibig ko po sabihin, ikumpara po natin sa tunay na mga proyekto ni Tatay Digong. Tandaan po ninyo, kalagitnaan na po to. Hindi po isang buwan pa lang yung ating gobyerno, no? So hanggang ngayon po, same pa rin. Lahat ng makita nilang problema ay isisilang po sa mga Duterte, no? Wala po talagang malalaking proyekto, no, na napapakita. Marami po tayong nakikita. Siguro napapansin nyo, marami pong construction ng malalaking infrastructure project ay hindi na po na itutuloy, no? Kitang-kita po yung diferensya. Dito po more sa paghanap ng katotohanan, fake news ka, demanda dito, demanda doon, imbestiga dito, imbestiga doon, no? Sa totoo lang po, halos wala tayong ganyan. Ang alam ko lang po na inimbestigahan nung panahon ni Tatay Digong ng todo, si Laila de Lima, at saka si Tatay Digong mismo sa Parmali, di po ba? Pero maliban po doon kay Laila de Lima na yung involvement niya sa droga, sa mga kay Dayan, etc., no? Wala na po tayong nabalitaan na mayat-mayang investigasyon noong panahon Tatay Digong. Ang nababalitaan po natin, inauguration, pagbabayad ng mga oligark. Ay, tsaka nga pala siyempre ABS-CBN. Huwag po natin kakalimutan yan. Diyan po naging popular si Marcoleta, no? Sa naging dahilan ng pagpapasara ng ABS-CBN. At proud na proud po tayo kasi po talagang oligarko moves po yun, yung mga ABS-CBN. Anyways, in contrast po rito, panay chismis, panay demanda, panay huli, panay imbestiga. Ang iniimbestigahan naman, nakasentro lang po sa mga kaibigan, sa mga kapanalig, at mismong sa mga Duterte. Yun po no? Ngayon po, nasa kalagitnaan na po. Ito po, may problema po tayo. Lumabas na po yung sa prime water. Wala po akong problema imbestigahan yung prime water. Kaya lang yung timing po, no? Bakit iimbestigahan? 3 years na po si BBM. Malamang 3 years na rin. Kung siya po ay talagang nag-observe, kung talagang siya ay may nakikinig sa tao, malamang naririnig niya na 3 years na may problema na matagal na sa prime water. Di po ba? Bakit ngayon lang imbestigahan? Kasi nga, ngayon lang po, inendorso ni VP Sara si Camille Villar. Very obvious, di ba? Okay. At katulad po ng kanila pong matagal nang ginagawa, hugas kamay lang lagi. Basahin po natin tong sinabi ng isang pantas na spokesperson ng Pangulo. Actually, kahit sabihin nyo hindi siya spokesperson, siya po yung naririnig natin, no? Ito po ang sabi niya. Tandaan po natin,
na marami na po ang kababayan natin ang customer po ng Prime Water na siyang umiyak. Totoo ba yan? Totoo po yan. Saksi po kaming mga taga Bulacan. Clarita Tolentino, thank you very much sa 799. Good morning, hope everything ends well. Take care. Maraming salamat kay Clarita Tolentino na nagbigay sa atin ng $799. Okay, tuloy natin, no? Totoo po yan. Bakit ngayon lang? Yun yung problema natin. Bakit ngayon lang? Di ba? Ang investigasyon na yan. Tuloy natin yung sinasabi ni Auntie Claire. Hindi po ito bago. Kaya po nakakapagtaka kung bakit hindi ito nasolusyonan sa nakaraang administrasyon. Nakita niyo po yung pattern nila. Pag may sumulpot pong problema ngayon 2025, isisisi po yan sa presidente noong 2016 to 2022. Alam mo, Claire, akala mo na ililigtas mo yung gobyerno tuwing nagsasalita ka na sinisisi mo sa problema ngayon yung gobyerno noong 2016 to 2022. Pero ang pinapakita mo lang yung pagka-inutil ng presidente mo. Alam mo kung bakit? 2022 pa kayo nakaupo eh. 2025 na ngayon eh. Ang problema ngayon, isisisi mo sa nagdaan. Tandaan po ninyo, no? Tandaan po ninyo, si Pangulong Duterte po, ang bibigat po ng problemang nilutas niya. Issue ng droga, no? Na talagang tumahimik, hindi po napuksa totally. Pero naniniwala po ako mga konti na lang po yung tinirang problema kay BBM. Ngayon na lang po ulit dumadami. Di po ba? Okay. Issue ng mga insurgency. Salamat kay BBM. Ang lalaki na naman po ng mga rally ng Makabayan Black na inaamin po nila na dyan naman po sila nagre-recruit, sabi ni Teddy Casino. Sa mga nare-recruit nilang mga aktivista, dyan po sila nagre-recruit ng mga magre-revolusyon laban sa gobyerno. Inamin po yan ni Teddy Casino. Sa mga aktivista po sila nakakakuha ng mga hindi niya nga pala inaamin na parte siya na doon daw po nakakakuha yung mga rebelde. Ngayon po, sa panahon po ni Tatay Digong, halos wala na po yung malalaking rally niya. Siguro May 1 lang, di ba? Pero talagang kokonti lang. Ngayon po, ang lalaki na po ng rally. Hindi lang po yung rally ng mga Makabayan Black. Rally po mismo ng mga pro-Duterte. Okay. Gaano po ka-inutil itong gobyerno na to? Akalain mo, 3 taon na kayo. Ang sinisisi nyo pa sa Prime Water, bakit hindi ginawa ng paraan yan? Ng nakaraang gobyerno. Kung ano man po yung nangyari noong nakaraang gobyerno, marami po silang nalutas na problema. Marami po silang nagawa. Kayo, wala na nagawa. Yung mga natirang maliliit na problema na dapat ninyo nilulutas, sinisisi nyo pa sa nagdaan. Ganun talaga eh. Ayon nga kay BP Sara, trash in, trash out. Diba? Kung wala talagang proyekto, kinukot ko lang po si BP Sara, hindi po in toto. Kinukot ko lang siya in essence. Kung wala pong ginagawa yung gobyerno, talagang ganyan lang ang gagawin nito ni Auntie Claire. Alam niyo po, kung may problema po sa Prime Water, dapat bilang spokes ng Pangulo, nire-report muna ano na ang ginawa ninyo sa Prime Water. Sinuspende nyo na ba? Hiningan nyo ba ng danyos? Freelist nyo ba? Pinasoli nyo ba yung mga binayad ng mga tao na hangin lang yung lumalabas sa gripo? Yun dapat ang nire-report mo, Claire. Kami po, may problema kami sa Prime Water.
Kaya po, ang gagawin po namin ay pasosoli po namin sa prime water. Hindi po eh. May problema ang prime water pero hindi nilipas ni Duterte yan nung panahon niya. Kami, dahil inutil kami, lalo naming hindi malulutas yan. Ganun yung gusto mong sabihin eh. Di ba? Pag binanggit mo na yung Duterte, wala na po kayong, o katulad po niyan, yung tulay na bumagsak. Kaya ayaw nang lutasin yan eh, naibintang nyo na sa Duterte. Ang laki po ng mga nilutas ni Tatay Digong nung panahon niya. Kayo, ang liliit lang yan eh. Di ba? Kung tutuusin, ibinibintang nyo pa rin. Okay. Punta po tayo rito ngayon, no? Alam nyo po, sabi ni BP Sara, palpak yung 20 pesos nyo na bigas. Nung una nyo po, kahit po paulit-ulit ako rito, no? Yan bang katuparan ng pangarap na 20 pesos sa isang lugar lang sa Pilipinas? Hindi nga po buong Cebu. Sa isang lugar lang sa Cebu. Ibig sabihin, kung taga Cebu ka, malamang at malamang, 90%, hindi lang 90 siguro, 99% ng taga Cebu hindi nakabili. Cebu na yan, ha? Diyan na po tinakda na magtitinda. Paano? Iisa lang. Nakita ko po yung Cebu. Nakapunta po ako sa Cebu. Iba po yung Mandawi, Cebu rin yun. Iba pa po yung Lapu-Lapu City, Cebu rin yun. Ano pa ba isang Cebu? May isa pang city. Yung Cebu City, yan po. Diyan po matatagpuan yung Kapitolyo. Pero yung may isa pang city na nakalimutan ko lang po ngayon, malalayo po yan. Kung ang mahirap po sa dulo ng Cebu, papupuntahin nyo pa ron sa Kapitolyo para lang po bumili ng 20 pesos na bigas na ilang kilo lang yung pwedeng bilhin. Pag nakalimutan niya pa yung ID niya, Toledo City ba, Cebu rin? Oh. Danau City, Karkar. Oh. Cordoba. Hindi city yung Cordoba eh. Talisay. Ang dami ang dami palang city sa Cebu. Akala ko 4 lang. Ibig ko sabihin, kung ikaw nasa malayong bahagi ka ng Cebu, hindi ka pa nakabili, tsak, ng 20 pesos na bigas. Kasi 500 sako lang eh. 500 sako lang ang binenta. Ang malupit nito, isang araw lang. So, talagang ito ay palpak. Tama si BP Sara, panluloko lang to sa walang-wala. Panluloko sa walang-wala, panluloko sa mamangahihirap. Niloloko nyo na eh. Mayroon ba nangako na 20 pesos tapos nakapagbenta lang sa Kapitolyo ng Cebu? Yun na raw yung katuparan ng pangako. Hindi ako makapaniwala sa uri ng gobyerno ngayon. Nagbenta lang kayo sa isang lugar sa Cebu. Yun na ang katuparan ng pinangako nyo 3 years ago. Mahirap pong tanggapin ng mga Pilipino yan. Kung ganyan lang po mga katuparan ng pangarap nyo. Baka pag nakapagtayo kayo ng ilang bahay, yan na yung katuparan ng 1 million pa bahay. Ngayon, lantad na lantad po sa tao, yung kapalpakan, yung mga nakanganga po na tuwan-tuwa, yung hinahamon natin dito na supporter ni BBM na saan makakabili ng 20 pesos. Ang tagal nyo po ang tagal po, sa totoo lang po, ang tagal nilang nirebilyan. Sabi nila sa Visayas, unang magbebenta sa Visayas. Excited po mga taga-Bisaya eh. Makakabili kami ng 20 pesos na bigas. Nung malapit na po yung May 1, sabi kasi May daw eh. Sa May, antay ng antay, no? May na. Nung malapit na po ang May 1, sa Cebu. Nung May 1 na, sa Cebu, Kapitolyo lang pala. Yun nga po, kung tinatanggap po natin yan, tinatanggap po natin yung panloloko.
O ano ba yung sinabi ni Shuni? Matagal na yan si Shuni, bakit nyo tinanggal? Ano ba sinabi niya? Hindi ba natin kayang sagutin? Wala tayong masasagot niyan kung tinatanggal nyo lahat. Ano ba sinabi ni Shuni na nakatanggal-tanggal? Tignan nga natin sinabi ni Shuni. O, tignan nyo po, wala naman po sinabing masama. Bakit nyo po tinanggal? Yan yung sinasabi ko sa inyo. Huwag nyo pong tanggalin yung mga kumukontra lang. Hindi nga kumukontra si Shuni. Oh. Bakit nyo naman tinatanggal? Hay nako. Gusto po natin sagutin yung mga nakakontra, di ba? Okay. Ngayon po, dahil po palpak po yung 20 pesos na bigas. No? Dahil po palpak yung 20 pesos na bigas. Eto na po, lumabas na po una pong lumabas yung video. May nagtanong sa akin kahapon, ano raw masasabi ko? Nung sinagot ko po, mukha mo. Sinabi sa akin, mukha mo. Alam po ninyo, away sa bar. Di ba pinalalabas nila, violente talaga ang mga Duterte. Pinanood ko po yung video eh. No? Pinanood ko po yung video. Wala po akong nakitang sinapak. Wala po akong nakitang dumugo ang muka. Wala po akong nakitang sinaksak o binaril. No? Nakakita po ako ng nakakita na po ako ng actual. Siyempre, iba pa tawag sa amin, no? Beer house pa. Nakakita na po ako actual na talagang nag-rumble po. Rumble po ang tawag eh. No? Gumugulong talaga. Alam niyo, literal na gumugulong. Yung mga nakainom na pag tinamaan ng isang karate. Alam niyo, marunong sa martial arts. Yung lulusob yung mga mukhang guns na mga nakinom ng konti. Pero alam mo talagang, yung pag nasalubong mo kahit hindi kayo nakainom, yung iiwas ka, yung ganong itsura, lumusob tapos susuntukin na marunong sa martial arts, yung literal na gumugulong, ilang tao yun, no? Nakita ko po sa actual yun. Oh. Kasi tumayo lang ako eh. Tinitignan ko lang po siya, pag may lumusob sa akin, saan ako tatakbo? Hindi po ako nagmamatapa. Kaya lang dahil siguro sa laki kong tao, at saka hindi naman akong kalaban, no? Meron pong masusugatan, meron pong may dugo. Ganun po yung violente na tinatawag, no? Pero yung nakita ko po, it's either mahirap po mag-conclude mula po ron. Wag na yun. Yung mga badingdong na lang. Si Aura na lang. No? Si Aura na lang. Ano po yung nakita natin kay Aura? Di ba suntukan mo? Badingdong pa yun si Aura. Nakikita nyo po, ano po yan eh. Si Pulong po, congressman po yan eh. Kung talaga pong nagkaroon ng kaguluhan dun, nai-imagine nyo po ba yun, yung yung congressman at mapapatrobol? Iisip nyo ba yung naiisip ko? Yan lang po yung reaksyon ko dyan. Huwag kayong mag-conclude dahil lang doon sa walang boses na ano. Kasi kung totoo pong yun po ay sinaktan yun, no? Iba po 'yun. May iba pong mangyayari doon sa tao kung totoo na siya ay ginamitan ng pagiging violente. Excuse me po. Okay. Ngayon, sumunod po. Ngayon pong araw o ngayon bang araw to? Tingnan ko nga yung post. Yun naman pong post ni Montulfo. Alam mo, bilib na bilib ako rito sa mga Tulfo, no?
Hindi pa po presidente, mga senador pa lang po yung kapatid niyan. Ni Montulfo, senador pa lang. At tumatakbong senador yung kapatid niyan dalawa. Imagine niyo po, parang untouchable na po si Montulfo, no? Untouchable na po siya. Pero natatandaan ko nung hindi pa senador si Rapi. Hindi pa ba senador si Rapi nung nabugbog yan ni Raymart? Ha? Tanong ko lang po, hindi pa ba senador, no? Hindi pa senador si Rapi nung nabugbog ni Raymart yan, no? Okay. Alam po ninyo, hindi pa, kaya pwede pa siyang bugbugin. Na-imagine niyo po ba kung ano pong kapangyarihan magkakaroon yan Ramon Tulfo na yan? Pag yung dalawa niyang kapatid ay senador at yung isa niyang kapatid ay naging president or vice president? Hindi kayo nakikinig. Ramon Tulfo po yung binugbog. Hindi ko po sinabi si Rapi. Ang sabi ko po, hindi pa po senador si Rapi Tulfo nung nabugbog si Ramon Tulfo. Okay? Malinaw po yun. Ano kayang mangyayari sa Pilipinas kung yan po si Ramon Tulfo nagkaroon ng kapatid na presidente or vice president? Baka hindi lang po yun. Kasi parang ngayon, anak, kapatid pa lang ng senador, parang untouchable na eh. Lahat ng tao, binabantayan. Pag nagkamali ka ng konti, kulong, demanda. Si Ramon Tulfo po tiyan, dami ng sinabi niya. Para untouchable ba yan, si Ramon Tulfo? O, eto na naman po ang sinabi. Oh. Vice President po itong sinasabihan, ha? Ha? Vice President po itong sinasabihan. Tingnan niyo po. Sabi po ni Ramon Tulfo, mga taga Davao City at super duper loyal Duterte supporters, magising na sana kayo sa inyong kabobohan at katangahan. Ang talino mo ba, Ramon Tulfo? Ikaw ba pinakamatalino? Kung makabobo ka, kala mo, ang talino mo eh. Kami lang po may karapatang magsalita noon kasi henyo kami. Kayong Tulfo ka lang. Hindi, magano. 30 minutes lang. Sabi po, ni Tulfo, tuloy natin ha. Si Sara ay certified na baliw. Imaginein mo, tawagin mong baliw yung Vice President ng Pilipinas. Sige nga. Kayo po sa gobyerno na mahilig na mag-fake news. Ano pong gagawin nyo rito kay Tulfo? Wala kayong gagawin kasi kakampi nyo si Erwin, di ba? Hindi nyo ididemanda yan. Meron ba siyang, doktor ba siya? Meron ba siyang certificate mula sa National Mental Hospital na baliw si BP Sara? Ang liwanag po na fake news niyan, no? Ano po gagawin ng mga PNP? Ang lalakas po ng loob nyo. May war on lies pa kayong nalalaman. Totoo ba yan sinasabi ni Tulfo? Wala kayong gagawin? Sinabi niya, baliw ang Vice President. Certified. Certified daw. Okay lang yung sabihin mong baliw eh. Kasi pwedeng opinion mo yun eh. Pero yung sinabi niyang certified, ibig sabihin may nagpatunay. Galing po sa mental hospital na baliw si BP Sara. Certified eh. Ano ngayon ang gagawin ninyo, PNP? Pag mga maliliit na vlogger, pinagsusori nyo pa sa NBI. NBI, tatawagin nyo ba yan? Hahanapin nyo ba yung certification? Sabi certified Certified na baliw ang Vice President ng Pilipinas. Maghahanap po ba kayo ng... Hindi. Kung certified, may hawak dapat na siya. Hindi po yung ipapasuri. Iba po yung sinabi mong baliw. Sa tingin ko, baliw yan eh. Hindi po. Certified.
Pag sinabi mong certified, may tatak ng pagkasuri yun. Ng isang doktor. Oh. PNP. May certification. Hindi nyo ba hanapin NBI? Ang dami nyong hinahanap pag mga Duterte nagsalita, pag mga pro-Duterte vloggers, putya. Okay, ikalawa, si Pulong ay abusado at di umanoy. Kita nyo, di umanoy pa. Bakit? Takot ka rin, takot. Di umanoy, hindi ka natakot kay BP Sara. Pero kay Pulong, takot kang sabing drug trafficker. Sangkot sa drug trafficking nung Pangulo pa ang tatay niya. Bakit may di umano? Di umano pala eh. Ha? Bakit di umano drug trafficking, Tulfo? Bakit hindi mo sabing sangkot sa drug trafficking? Bakit di umano? Si Baste ay meron ngayon at palaging lasing. Kita nyo? Chismis. Nakakatakot po, dagdagan pa ang Tulfo sa Senado. Isang senador pa lang eh. Ganyan na umabante. Yung utak eh. Umabante. Hindi ko po pinariringgan si Abante. Sige, mahal, yung aalis na lang tayo. Hindi, magbibihis ka pa. Okay na ako rito. Ayan na lang, kulay blue. Tapos ito. Hindi na. Ito na, okay na ako rito. Ito lang. Tapos iligpit nyo na lahat. Konti, diligpit na. Bakit di umano lang kay Pulong nga pala? Mahirap po yan, mahirap po to pag lalo na pag umangat pa si Rapi Tulfo. Nakakaano, eto kasi yung timing, di ba? Ngayon, ano na pag-uusapan? Yan ang mga paninira na naman. Ngayon, nakalimutan na po yung bigas. Pero nung before po, nung nilolaunch po nila, sabi nila, eto nakatuparan. May mga senador pang nagtatanggol eh. Kala mo yung mga senador, kala mo si Binay. Si Abby Binay, ang tagal kitang hindi nakita. Tapos, Abby Binay, ang tagal kang hindi nagpapakita. Tapos paglantad mo, pagtatanggol mo, 20 pesos na bigas. Siyempre, makakalimutan na yun dahil may piyesta na eh. Si Pulong. Pati yan, kinulayan nila eh, di ba? Pati bugaw at kung ano-ano pa. Bakit po bugaw na lang? Bakit po kung ano-ano na lang? Kasi hindi po nila, marami pong papalag na Pilipino na sasabihin nila na napaka-violente ni Pulong. In fact, nagpipigil nga eh. Alam niyo, pigil nga. Siguro gigil na si Pulong. Di ba? Gigil na rin sa tao. Ano sinasabi mo, ha? Kung totoo pong binugbog yun, lupasay na yun. Nakakita na tayo ng mga binubugbog. Kayo naman. Kay Aura lang. Yung sinapak lang ni Aura, awang-awa ako eh. Lumilipad eh. Certified daw na baliw si BP Sara. Vice President ng Pilipinas, sasabihin nyo certified? Sino nag-certify? Very willing nga si BP Sara na magpa-psychotest. Magpa-drug test si BBM. Siya drug test tsaka psychotest pa. Wala namang kumukul. Sabagay, parang yung bus driver lang yan, di ba? Sabi siguro ng bus driver, may karapatan ako. Karapatan? Ang dami namatay sa aksidente, tapos ang pinangalagaan ninyo yung karapatan ng tao na kung magpa-drug test siya o hindi. Paano po yung buhay na namatay?
Mahalaga kasi rito yung buhay ng mga kriminalidad kaysa yung mga buhay ng mga inosente. Yan po ang nakakalungkot sa ating lipunan ngayon. Whiskey. Nawala tuloy yung binabasa ko. Kawawa may aksidente po ngayon sa airport. Terminal 1. Ito po, isa na lang pong topic kasi kami po ay lalabas na rito sa hotel. Hanggang alas 12 lang. Ako na lang hinihintay. Duterte politics. Ito ba ay gayuma o mahika? Takanta po yung tao, no? Dalawa lang po ang may sinabihan po na magic sa politika dito sa Pilipinas. Si Cory Magic, di ba? Natatandaan nyo, tsaka yung Duterte Magic. Ang pagkakaiba po ng Cory Magic, no? Yung Cory Magic, out of yan yung namatay si Ninoy, yung mga tao galit kay Marcos. Opo, galit po kay Marcos yung mga tao nun sa tatay na Marcos. Huwag niyong baguhin ang kasaysayan. Galit kay Marcos yung mga tao, namatay si Ninoy, nagsama-sama yan. Si Cory po, pre-introduce niya yan. Sikat na sikat si Cory. Opo, may panahon po na sumikat si Cory. Tayo, magtotohanan na tayo. Wala na tayong bulahan. Hindi na natin kakampi itong mga to. Masaktan na sila. Talaga naman yan ang totoo. Dati, nag-aawat tayo. Ganun talaga pagka kakampi mo, di ba? Ayaw mo na sasaktan. Pero ngayon, totohanan na tayo. Nasa history na yan. At nasaksihan natin yung mga may edad. So, totoo po yun. In fact, yung unang mga kandidato ni Cory, panalo lahat. Hindi po makakilala yun, di ba? Hindi po makakilala. Ang pagkakaiba, yung Cory Magic, 6 years lang. After ni Cory, wala na yung Cory Magic, nilibing na katulad niya. Hirap na po makabangon. Si Tatay Digong po, eto po, nung una, unlike kay Cory, nagsimula si Cory, very popular, hanggang pabagsak po yung may mga natira pa ba rito? Lahat na yan, ako na magbibitbit. Okay. Si Cory po, nagsimula pong very popular dahil sa EDSA Revolution, pagkamatay ni Ninoy, etc. Patapos po yung termino dahil nakita po na kawalan din naman po ng kakayahan mamuno. Hindi po siya nadala ng kanyang popularidad. Nawala rin po yung popularity niya kalaunan. Si Tatay Digong po kakaiba, no? Si Tatay Digong nagsimula na hindi naman ganong popular, pero nung nagsimula na pong magtrabaho, sinimulan pong trabahuin yung mga pinangako, no? Doon po naging popular si Tatay Digong. Tapos na po yung termino. Nagkamit po si Tatay Digong ng pinakamataas na approval at trust rating sa lahat ng naging presidente ng Pilipinas. Sa lahat. Buhat nung nauso yung rating. Panahon ni Macoy Sr. Wala pong mas popular kay Tatay Digong. Ang pagkakaiba pa po ni Tatay Digong, hanggang matapos yung kanyang termino, hanggang sa siya'y sinisiraan na ng sumunod na administrasyon na nagkataong kapangalan ni Marcos Sr., Marcos Jr., no? Lahat po yan, lahat ng uri ng paninira, inabot na ng mga Duterte. Pero very popular pa rin. Tinatanong nitong Rappler, makinig kayo.
Simple lang sagutin yung tanong nyo. Ang tanong ng Rappler, Duterte politics, gayuma ba o mahi ka? Utot nyo. Kaya very popular si Tatay Digong dahil tapat siyang naglingkod ng 6 na taon. Kaya very popular si Tatay Digong despite ng lahat ng paninira, despite ng pati lahat ng problema ngayon ng kasalukuyang administrasyon, ay pinasisira sa kanya. Kasi hodang nakakulong siya sa ICC. Kasi hodang ang anak niya lahat ay kinasuhan na. Kasi hodang lahat po sinisiraan. Pati po si Kitty na bunsong anak ay sinisiraan na rin. Bakit daw nakakakita? Bakit daw may mga bag na mamahalin si Kitty? Kulang na lang sabihin bakit maganda si Kitty tsaka si BP Sara eh. Pag yan pa rin ang pinansira nyo, yung ganda nila, putya. Okay. Ibig ko sabihin, ito po ay hindi po produkto to ng ginayuman niya ba yung mga tao. Yun po yung panggagayuman niya. Yun po yung Duterte magic. No? Incomparable. Namimiss natin siya. Hindi dahil siya'y nakakulong, hindi dahil tapos na yung termino niya. Namimiss natin si Tatay Digong dahil sa kapalpakan ng sumunod sa kanya. Hinahanap-hanap natin si Tatay Digong. Hinahanap-hanap natin yung totoong paglilingkod sa tao na hindi nagawa ng kanyang predecessor. O, nagayuman niya yung tao pero hindi po dahil sa tokis-tokis. In fact, masasabi natin na yung mag-amang Duterte, yung kumbaga kung isasalang yan sa mga nagtuturo ng speech, ha? Etong speech na mag-amang Duterte, sabi nga nila gutter language eh. Pero yung po yung naiintindihan. Hindi po naman, totoo naman. Kung si Lenny lang at saka si Bongbong Marcos, isama mo na si Quezon Waiter Escudero, di hamak na mas magaling magsalita kay Tatay Digong at kay BP Sara. Kung speech lang po, kung speech contest, talo po ni Chis Escudero, ni Lenny Robredo at saka ni Bongbong Marcos yung mag-aamang Duterte. Hindi naman po speech contest tong sinalihan nyo eh. Ha? Kayo po ay lumahok, kayo po ay nagpa-elect para maging pinuno ng bayan. Hindi naman po kayo expontaneous speaking ang sinalihan ninyo. Kayo po ay nagpahalal sa tao para maging pinuno. At dyan po magaling yung mga Duterte. Yung pamumuno. Kasi akala nyo ba effective yan? Ang dami na po nagtangka ng Duterte talks. Wala po nangyari. Si Marroas nga, nagmura rin eh. Mga PI kayo. Efektibo ba? Hindi po. Alam mong peke eh. Oh. Hindi po hindi po naging popular, hindi po sumikat yung mga Duterte dahil sa kanilang gutter language. No? Yung po kanilang mga sinasabi, kahit po sabihin ninyo na sila'y palamura, kahit sabihin nyo, tuwan-tuwa po mga tao. Kasi justice yan eh. Sila po nagpapakita ng